Kay gindaing ko ang tumado, gilaing ko man ang recording sa Habitat, no? Diri sa aton pro part lang gyapon sa tumado. So magasugot na nga ang atong ginatun-an kabahing gyapon sa arena para manggaintindihan ta. Tapos amuning kwan kalag sa mga tao also men. Kay nga pakig-away naton tanan nga tao ang pakig-away na sa utak arena sa atong kalag dili o kung sa atong natawag nga spiritual heart nga mas labaw na nga sa mga Kristohanon nga sundalo ni Kristo atong pag-away diri gid amo na nga ang Kristohanon nga wala sang natawag naton nga Bible doctrine, biblical truths, mga kamaturan sa pulong sa Dios sa pagbadbad, hindi nga padamo ay memory verse kundi sa kamaturan sa pulong sa Dios nga mga pagbadbad. Perde gid siya sa pakigaway siyang Kristo nga pagkinabuhi. Perde. Wala sa gamiton nga pulong sa Dios mo nga mo yang espada. Di ba nagtuon kita sang kwan kanang hinangiban sang Dios, no? Armor of God. So amo nang aton nga gamiton sa pakig-away. No? Subongan nakaintindi kita kung ano ang hinangiban sa Dios, kompleto na. Sa gina-describe ni Pablo, ginasaysay niya o kung gingamit niya ang Roman Empire nga mga sundalo, Romanon nga sundalo nga nagmadinaogon sa pakig-away, no, sa ilang mga kalaban. So amo nang ginagwaya sa mga pagka-Kristohanon, hinangiban sa Dios. Kung ang Kristohanon wala sang sina klase nga mga pag-intindi kung ano ang paggamit, perdig siya sa iyang Kristohanon nga pagkinabuhi. So damo sa mga pagdagway diri, halimbawa kanang lumba. Sa lumba ang pinakalisod o kon ang pinakasayon sa starting line, sayon lang na kay garidi ka pa lang mo. Tapos sa finishing line, sayon lang gihapon kay pag-abot nimo sa finishing line, humana, tapos na. Pero sa tunga-tunga siya nga pagsiling on your mark, get set, go. Paglumba nimo, pagdalagan, amo nang malisod. Tiga paningkamot ka mo magdaog. Dra ang struggle sang Christian life. So kung hindi ka kabalo sa imo sang pamaagi dra kung paano magdaog, pirdigi ka sa imong Kristiyano nga pagkinabuhi. Ginatawag na siya nga tactical victory. Kaya ang kay Jesus Christ strategic victory. No? Sa kay Jesus Christ naging madinaogon siya dito sa ibabaw sa cross. Napirdi niya si Satan nga natuman gid niya ang plano sa Dios nga Amay para sa kaluwasan sa bugos nga kalibutan nga sa pagbayad diya sang aton mga sala. So ang aton tactical move para karon sa pagkasundalo. Sa sundalo gina-train na sila sa physical nga mga fitness, magkamang dra, scroll ana, ligid ana, gamit sang armas. At the same time may ara na sila sa mga lecture sa ilang mga movement nga pagkuman sang ilang sa ilang commander-in-chief, no, sa ilang leader, pagmando sina kabalo na sila kung ano lang himuon, natawag na siya nga taktika. So kung hindi kung lousy ang sundalo, patay gid siya sa encounter kay hindi siya kabalo kung ano ang mando sang ilang leader. No. Amo man na sa atong Christian life, kung wala kay Bible doctrine, hindi ka maka-execute o kung hindi ka makagiyo, hindi ka makagawi kung paano ang Kristohanon nga pamaagi sa pagkinabuhi. So, Bible doctrine gid ang pinaka-importante. Amo na nga arena, butsing ganon, kung walay pagtulunan, perdi ka sa pakigaway. May isa pa nga ka booklet nga kanang follow the colors. Kay kada color lain-lain mo na kabalo na sila ang ilang hilimuon. So kung nasagol ka sa piyag nga color, di ka kabalo sa iya mando. Kay lain naman to nga pagnumalahan. Lain na to nga leadership, dapat kung ano imo color, dito gi ka klaseng, dito gi ka nga grupo. Kay iya na sila mando, kag iya na sila execute. Same gyapon sa atong Christian life. Amo na nga kumasagol ka dito sa kalibutanon, tapos ikaw nagatubo, hindi ka kasaho. Hindi ka mo magkaangay. Hindi ka mo parehas.
Bisan pa nga ni Kristohanon kung karnal siya. Ani ko Yes. hindi gyapon magkaangay hindi magpares. No. Lalo la kung reversionistic siya nga kabala na gid sa iyang pagka-Kristohanon, damay ka pa by association. So mo nang arena sa atong kapasugod mag-pray ta, no. Isa ka butang at sa atong kagalingon, kung kinanglanon na something to confess, na isugid na sala, tapos pasalamat sa Ginoo as in everything, give thanks unto the Lord. Pagkumas na igatingog pagampo. Sige, let's pray. Sa imo blang Amay, salamat kayo sa mga higayon nga ginatag nimo sa amon sa liwat Ginoo, sa pagnurture gid sa amon, pag-amuma Ginoo, sa pagatipan sa amon nga mahimo kami nga hamtong sa pagtuon sa imong nga pulong nga sa din makatag kabuluskan sa among kalag na bastante Ginoo sa amon nga pagkinabuhi bilang imo mga anak. Nanigan po kami sa teaching ministry kag pamatuod sang bulang nga espiritu sa pag enlighten sinitanan as our divine teacher kag paghatag po sa amon sang espiritano nga mapag-intindi, mga pagangop sa imong mga pulong para gid sa amon nga kaayuhan. Salamat gid sa imong grasya sa imong pamangig ginatanan, sa imong ginapasalamatan, sa imong gyap ginasalig. Pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So kung makahuman kita diri sa ginatawag nga sa sining nga bahin sa arena, magabalik kita sa angelic conflict gyapon nga sa sining gyapon nga bahin, no, nga pagtuon. Halimbawa pagtuon sa mga anghel, no, kag bahin sa kay Satan, no. Kag subong nga nakatuon kita sa ginatawag nga Trinity, no, mga sa pagkilala sa Dios. So diri kita sa kaning ang Dios makasaranggid, God is able. Makasaranggid ang Dios kag ang Dios is matutom. Ilang English, Ilonggong hambal, English ang sulat. So ang isa di ka pamatuod nga makahatag ng disang kahadlok o kon kanang magalisang sa kay Satanas, ini mga tumuluo, mga Kristohanon nga nagatubo. Amo na makatag kalisang. Pero kung hindi nagatubo, wala na sang problema sa iya. Wala sang problema. Kay hindi na siya problema sa iya kay tungod kay hindi na makatag siya sang kasamok, no. So amo na nga kung nagatubo ka nga Kristohanon, siyempre mature ka na, nagatubo. Isa na siya kapamulong nga super grace, mature. Makatag sa imong kadaugan sa imong pakig-away sa kay Satanas, no. O kung sa imong Kristohanon nga pag kinabuhi makatag sa isang kadaugan. Kag isa pa amo nang mando sa aton nga baging kaangay kita ni Jesus Christ nga sa ginatawag nga pagkahamtong. Hindi ba singanon nga kung save ka na, luwas ka na, amo lang na imong pagkinabuhi, tapos na. Hindi, nagapadayon kita samtang buhi sa ginatawag nga sa pagtuon kag pagtubo, sa pag-intindi kung ano ang pagkakristohanon. Dapras lang gud sa tawhanon nga bahin. Ngano pagbata sang bata, magapabilin lang siya nga amo na. Ang normal siya na magtubo na siya. So magagi sa kinder, tudloan sa balay, magagi kinder. Tapos mag-grade 1 na, elementary, mag-high school. Nagatubo na, nagahamtong ang iyang panguna-una. Amo na ang Kristohanon man nga pag kinabuhi. Hindi lang sila nga, kay nagtuon ako kay Jesus Christ, anak na ko sa Diyos. So ginbuyan ka lang nga. Tiway na eh. Amo na nga sa ibang nga kasimbanan, pagtumoy sang sang kandidato sa baptism, pagbutwa, singkun andayon nga, o sige mang-witness ka na dito. Ano yang ipamatuod? Kaya ano ko na ipag-repeat ito maghahalin na sa tubig, kaya man tingin na naman. Wala isang nabanan. Wala eh. Hindi niya maintindihan ang iyang pagkakristohanon. Amo na nga gubot ang
Why magpuyo ang espiritu sa Diyos anak. May posibilidad nga magpuyo man kung nagtuo siya. Pero dapat gid nurture siya o kung atimanon siya sa pagtulunan nga maghamtong sa pagtubo. Kay dra nagabasi ang iyang Kristohano nga pagkinabuhi sa pagtulunan nga sa aton pa. Nga kung magmali ang pagtulunan, mali pud iyang pagkinabuhi. Istorya na lang nga Kristohanon. So kung tama iyang pagtulunan, nga huptan niya na nagatubo siya sa iyang Kristohano nga pagkinabuhi nga dira sa kamatuoran. Amo na pinaka-importante. Pras ni karon nga dapat tuuhan sa mga tumuluo. Kani siya nga pribileyo para lang sa mga tumuluo. Nga ang Dios makasaranggid, butsi nganon nga walay imposible sa Dios sa mga sa tama nga pagkinabuhi, wala imposible sa Dios. Sa kamatuoran nga pagkinabuhi, walay imposible sa Dios. Para sa karon Jeremiah 32:27. Jeremiah 32 27 sa daan nga katipan. Okay, are 27. Uy. 32. Nagkamali man eh. Sige daw. Nagbaliktad. 20 City. Okay. Ako ang Ginoo, ang Dios sang tanan nga katawhan. Aw lagi pili no. May butang ba lang nga hindi ko mahimo? Tanan nga maayong buhat mahimo sang Dios. Siyempre ang isa diri ka pamatuon nga di mahimo ang pagbutig mo. Pero sa tanan nga maayong butang nga sa kaayuhan, wala sang imposible sa iya, sa Dios. Ako ang Ginoo. Kung kuan man ni siya Ginoo, kung Yahweh man na siya o kung Jehovah o kung Adonai, ang Dios Elohim, butsinganon plural, Dios Elohim. Sang tanan nga katawhan, may butang ba lang hindi ko mahimo. So wala imposible sa Dios. Diri man sa Matthew 19:26. Matthew 19:26. Nga pasti sa akon kay ari sa kwan mo. Ano ko na? Ang ginhimo sang sulugoon, nagluhod siya sa hari, kag nagpakitnoon nga nagasilin. Kasi Kwan, siya mo Mateo 19. 19 ni no? Oh. Ano to imo? Isukso mo Ay 19:26. gintulok sila ni Jesus Oh. kag ginsilingan kung sa mga tawo lang hindi gid ini mahimo, pero sa Dios ang tanan nga butang mahimo. Tanan nga butang nga maayo ha. Kay subong ang Dios is balaan. So wala imposible sa Dios. Siyempre kay Satanas siya ang mahimo niya ang tanan nga butang kalautan. Pero hindi sa kahimo sang maayo. Ang manakon nga imposible sa kay Satanas ang magsugid sang kamatuoran. Kag sa Dios puros tanan kamatuoran. So sa kamatuoran walay imposible sa iya tanan mahimo niya. Now are subong nga sa Dios nga bahin, ang Dios saranggin makaluwas sa mga tumuluo tubtob sa walay katapusan. Hebrews 7:25. Hebrehanon 7:25.
Subong nga wala imposible sa Dios, maluwas gid kaniya tubtob sa walay katapusan. Una siling bala nga matuod bala na o kung hindi. Dira nakasalalay ang imong pagtuo. Hindi lang kuon nga para sabi sa iba nga pagtulunan nga paano ka makasiling nga luwas na siya nga kuan pa na, hukman pa na siya. Pero kung mapatay na gani, luwas na siya. Ano na? Primero, hindi pa klaro pag kumapatay na. Luwas na kay para lang ma-comfort ang kuan, ang pamilya. Gusto buhi pa, hindi pa wala pa tayo kasiguraduhan. Pero kung mapatay na, magkuon na yan sanda nga, luwas na. Okay, City 25. Gani sarang niya maluwas sa bisan ano nga oras, ang bisan sino nga tawo nga magpalapit sa Dios paagi sa iya. Kay buhi siya sa wala sing katapusan sa pagpakitnooy sa Dios para sa ila. Okay. So ang mga pronouns diri nga sa iya sa kay Jesus Christ na magpalapit sa Dios. Amo ni sa Dios nga amay. Buting ano nga kung magpalapit ka sa Dios, na nagatuo ka sa kay Jesus Christ. Hindi ka makapalapit sa Dios nga amay o kung magkarelasyon sa iya kung hindi ka magtuo kay Jesus Christ. Kay ang pamaagi nga mahimo nga kabahin ka sa pamilya sa Dios amo ang pagtuo sa iya sa kay Jesus Christ. Iti kung tanaw nimo ni ang libro sang Hebrews para ni siya sa Israel. Hinumdum mo naton nga ang Israel nagatuman sila sang kasuguan ni Moses. So dira nga pamaagi kay wala pa man si Jesus Christ. Dira sila na ang ilang paagi nga makaagom sang kaluwasan. Pero pinaagi gyapon na sa pagtuo. Botsing ganon nga sa pagtuman nila sa kasuguan ni Moses, nagatuo sila sa manug-abot nga Mesiyas kay ang kasuguan ni Moses nagadagway na isa sang umalabot nga Mesiyas nga sa kaluwasan. Tiyan mo na nga koon nga sarang niya maluwas sa bisan ano nga oras ang bisan sino nga tawo nga magpalapit sa Dios paagi sa kay Jesus Christ sa iya. Pero kuyaw di sa English, pagwapo maayo di sa English. Oh. Kay siling niya, He is able to save, maluwas, tubtob sa walay, katapusan. Amot sa imong nga version, boy. Sa Ilonggo na? Cebuano? Oh, may forever dira. Ano nga version na siya? Amplified Bible ni Pastor. Sige daw, palihog daw kung parihasan da. Kanging basa ko di sa English, New American Standard Bible. Hebrews 7:25. 25. Ambot sa imo Ros, may save forever. Dahil kariyan, lubusan niya mailigtas ang lahat. Ang malapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kabila. Lubusang iligtas. Kuha na siya, eternity. Lubusan, ha? Okay. Kay, depende ni sa pagbadbad mo sa ano. Siyempre, ginabasyan natin ang original language, ang Greek, sa Hebrew, sa New Testament. Sa imo, boy, ano dira? Therefore, he is able also to save with the most Ano na eh? Sige daw, palihog daw. Is able to to save to save to the most. to the most Oo. completely, perfectly, finally, and for all time and Ah. eternity. Those who come to God through Him. Ano na, amplified? Oo. Mayo siya, no? Mayo. Through Him. Since Oh. He is always leading to make petition to God and intercede with Him and intervenes for them. Okay. So, hangtod sa eternity, ang iya nga pagluwas. Amo na nga ang Diyos makasaranggit sa pagluwas sa mga tumulo kay Jesus Christ. Tubtob sa walay katapusan. May pa ng amplified.
Pag isa kabutan sining basihan man gid ang original nga lengguwahe. So mao na kung magtuon kita sa ginatawag nga canonicity, kag isa pod amo na nagatuon kita sa ginatawag nga comparative studies, nga tanan nga version ginatan-aw nato na New American Standard Amplified, the Living Bible, King James Version, Revised Version, NIV, no? Ginatan-aw nato na, pero ang atong ginabasyan is original language. Nga kung sa Old Testament Hebrew siya o kung Aramaic, siyempre sa New Testament Greek siya. Amo nang isa sa mga ginatawag nga mga pangusisa kag sa iyang ginatawag nga historical background sa ilang nga panahon sa una. Dili hindi sa atong karon nga panahon. So ang Dios makasarang man sa pag-supply sang atong mga kinanglanon. No. Kag sa sunod sini may ara paging mas labaw pagid. So 2 Corinthians 9:8, 2 Corinthians 9:8. Kaduang Korinto 9:8. Kad ang Diyos sarang makahatag silabaw pa sa inyo mga kinahanglanon. Agod nga hindi kamo mawad-an. Ug mayara pa nga imughatag nga bugana para sa tagsa ka maayo nga buhat. Makuyono sa atong paulay pobre nga Christian. Pero ini siya gin-address ni siya sa mga hamtong nga mga Christian nga yara permi sa pagsubay sa pagtulunan. Kinanglanon na hindi kun ano ang aton nga gusto. Prastong siling pod sang isa ka panay. Sa isa pod ka nagtuon man nga bag-o. kay gibutang pod sa Bible nga pangayo ka bisan ano. Kay ang Diyos maghatag sa imo. Ako yaw po di pag gusto po siya pangayo Kung sa aton pa, Ginoo tagay ko house and lot, 10 ka hektarya dira. Tapos 5 ka karabaw. Tapos may harap pagit 4 wheels. Pag gusto po ihatag sa Diyos mo, pamatudan niya nga tama. Kay kag andre na po sa 2 Corinthians 9:8, mas labaw pa sa imong pangayo. So sa aton pa walay Christian nga magpobre. Tama na sa mga hamtong nga mga Kristohanon. Kay wala nagahatag ang Dios sa ginatawag nga panalangin sa imong kapaslawan sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Ti si Pablo nagaantos man siya sa iyang ministry. Amo na nga magkontinto. Pero ina siya nga mabutang nga mga hitabo kay Pablo nga kabalo siya magdala sa iyang kaugalingon sa iyang pagkakristohanon sa kapintos man kag sa kabuganaan. Kay ina siya angay lang para sa iyang kristohanon nga kadaugan. Hindi nga magmilyonaryo ka kung magkristiyan ka. Kay subong nga ang Dios siya ang creator, iya tanan ang universe. So pag gusto ka kung ano imo pangayoon, mahatag yan na, matuon man gid. Pero sa angay nga sa imong Kristohanon nga kadaugan. Kay base kun busda ka nya kada sang pila ka milyon o kun gold nga isa ka truck, pagkahuman mapaslawan ka sa imong Kristiyano nga pagkinabuhi, hindi na amo ang plano sa Dios. Kay gusto sa Dios maghamtong ka. So kung angay nan, pero para sa imo nga kayuhan, di na to akong ba. Bigay tanaw tanay ti sa James Di ba may kikuon sa sa first John? Nganong ang tanan hindi niya mahatag? Chapter 5 verse 14. Unang 1. 5:14.
1 John 5:14. Pero tama na, tanan nga butang mahatag yagid. 5 o 5. May kaisog kita sa atubang sang Dios tungod kay nagdasalin kita nga nagapamati siya sa aton. Kung magpangayo kita sa iya sang bisan among butang masuno sa iya kabubuton. O karon ko mangayo kay hindi sa iya kabubuton, di gid mahatag. Di karon ano butsing ano nga suno sa iya kabubuton? Tun-an nimo kung ano ang kabubuton sang Dios. Kay magatuon kita sina sa ginatawag nga kabubuton sa Dios. Isa ka butang nga kabubuton sa Dios ari ay ambot lang kung magtuo o kung sa hindi. Kay amo niay kabubuton sa Dios nga ang tanan nga mga tumuluo magaantos gid. Sugot kasi na gusto ra ba dan tahiyahay ra ba dayon. Sa imo, kung sa imo, hindi ka gusto na din nga, amo lang mag-antos ka. Kaya ari ay. Kabutan ka Ginoo. Oh, ari po day. Din ang gusto nimo. Nagaantos ka nga yara sa pagpakasala o kung nagaantos ka nga yara sa kabubuton sa Dios o kung sa ginatawag nga naghimo ka sang maayo. Kaya ang tanan diri sa kalibutan nagaantos man gid. Walay tao sa kalibutan nga wala nagaantos. Kay nga magaantos gid ang tao sa tanan nga tao sa kalibutan. Nga man. Tama gina. Tungod sa salang ang ginimo ni Adan, amo na nga magkuon gani nga kalibutanon nan may kasamok gina. Kalibutanon kosmos. So waay isang tao nga wala nagantos sa ibabaw sang kalibutan. Amo lang nga ikaw nga Kristohanon, kung nagaantos ka malang suno sa kabubuton sa Dios o kung sa paghimo sang maayo, mas mayad na kay miara ka sang reward, may balos ka. Pero ang imong pag-antos nga sa kabubuton sa Dios, napaangay na sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Ayaw pagsugot nga ikaw nga Kristohanon nga mag-antos ka nga hindi sa nabase sa pagtulunan. Kay miara sa pagtulunan kung ano ang kabubuton sang Dios. Ba kung maglawi kita sina dire. Kuyaw na. Basta karon sa kay Adan sa Garden sa Eden. Kabubuton ba sang Dios nga maghimo si Adan sang sala? Hindi ate. Pero may isa ka ang sapat nga nagtintang nadarasan na. Kay kung gusto sa Dios nga hindi maghimo sang sala si Adan, hindi siya kahimo. Kay kontrolon man siya. Pugnan man siya. Imbis nga kuhaon niya tong prutas, hindi niya makuha kay matiko iya nga kamot. Ano ba tiko na kanay may manog mga Bisan pa ano gid ang gahom sang manog man? O kung ano ang gahom ni. Tungod sa mando ka manog nga hindi mo mukati. Kasi karon no. Hindi mo pati ka ang barkad Diyos nga hindi yung pagkanaan. Kanaan nyo para mangin kaangay ko mo sa Diyos. Wala na himo si Adan. Wala ka na eh. Pero ari man sa kay Job, may nahimo bala si Satanas sa mando sa Dios nga hindi pagkuhaon ang kinabuhi ni Job. Nga kuon sa Dios kay Satanas, hilabti si Job. Pero ayaw lang kuha ang iyang kinabuhi. Di may nahimo si Satanas wala. Ano mimo na kanay ti among rambal ka na. Amo mangyapon na sa Garden sa Eden. Kung manghilabot ang Dios nga hindi pagkauno ni Adan atong bunga sang maayo kag malain, wala may mahimo si Satanas. Di nga nahimo naman. Kay gintugutan sang Diyos. Diyos. Yan mo kanina. Kung naway katuguti ka Diyos, hindi man to kahimo. Butsing ganon, wala sang may mahimo si Satanas kung ano ang himuon sang Diyos. Kung impugan niya si Adan, wala. Pero gintugutan sang Diyos. Amo to nga nakahimo sang sala si Adan kay gusto gid ni Adan magsupak sa mando sang Diyos. So ara gyapon ang responsibilidad sa kay Adan. Pero ang prinsipyo dira
Kung hindi gustuhon sa Dios, wala sang may mahimo ang tanan. Bisan pa si Satanas kay ang gahom yara gid sa Dios. So kung nagapadayon kita sa ginatawag nga nauyon sa iya nga kabubuton, nan may ara gid sang kabugadan sa Kristiyano nga pagkinabuhi. Hindi nga magbugana nga magmilyonaryo ka, hindi. Kundi may ara ka sang kakuntintuhan. Amo. Mo makontinto ka tungod sa pagtulunan. Kung anong angay kay para na sa imong kayuhan. Kayuhan nga divine good, Dios nun nga kaayo, hindi tawhanon nga kaayo. Sumabalaan mo man na sa Bible nga ina siya Dios nun nga kaayo, kay makita mo na adra agatos na siya sa Greek. Pero kung tawhanon nga kaayo, nga hindi sa Dios nun nga kaayo, kalos na siya, K-A-L-O-S. Kalos sa Greek. Tidra nimo na siya mapain, ma-differentiate, no, malain kung ano klase nga kaayo. So sa aton pa hindi siya patakal lang kay kaayo, so mahimo din siyang maayo. No, hindi. Amo gani nang ginawarning ang warning diri nga hindi ka makakonsi sa katawo nga Christian na siya nga man, buot kayo na ba? Butan na siya. Amo na ang Kristohanon. Hindi amo nang basihan sa pagkakristohanon. Ang basihan sa pagkakristohanon amo ang pagtuo kay Jesus Christ. Sabi siya ka, kung natawag mo Kristiyano, hindi, sunod sa pagbuot sa Ginoo nga amo nga, nagbuot na, pag may nagtagon ka na sa anam si tao, hindi alam ko sa nga, matigas yung kasing-kasing. Ulit nga, amo ko niya kung ang Kristohanon, na kung naka-intindi kita wag nga pagtulunan, hindi na magdinalo. Kasi sulong nga pigado karon ang anang si Kitaw. Kung mamutya ang si Kitaw, kung tigaan na. Pigado ba? Pero hindi bot singanon nga kung may hinatagon ka, Kristohanon ka. Hindi ba? May ara man nga Kristohanon nga pangatag, may ara man mga dautan nga pangatag. Pero matutuod siya nga anak sang Dios. Pero hindi bot singanon nga kung may natagon ka, Kristohanon ka na. Ang kinabuhi ang tao, hindi mo ko nga pumantagan ka, Kristohanon ka. Sunod daan na sa imo kinabuhi nga kung Kristohanon ka, nakaintindi, ikaw katuwag ng maturan. Mana mga pigado ang imo nga sigutaho. Makabatas ko lang mag-kanya. Mayapon ti mo, ay ka na. Ti kung ang iya imong hiyas, amo ang matinabangon, nan tagae. Tagay ko ng imong hiyas, imong spiritual gift, matinabangon ka. Kay nagabase man kita sa kung paano kita magawi bilang Kristohanon, suno sa imo nga hiyas. Makita mo nimo kapon. Makita mo nimo sa mga tao sa kibutan nga may ara man nga Kristohanon nga manguyon, may ara mga Kristohanon nga hindi manguyon. May ara mga dautan nga manguyon. May ara mga dautan nga hindi manguyon. Oh, tama na. Tama na ako, agree ko dira. Oh. Hindi na, agree ko dira. Oh, pagtuon mo. Kaya nga ang mga Kristohanon sa Macedonia, bisan pa nga pobre sila, naghahatag sila. Pero, naghahatag sila, tungod kay ang Diyos, naghahatag sa ila para sila maigatag dira sa ministry ni Pablo. No? Pero ang mga Kristohanon sa Corinto, manggaranon, ay dalok. Amo na ang gipadala ni Pablo si Titos sa pag-encourage sa mga Kristohanon sa Corinto nga sa espirituhanong nga lawas ni Kristo, dapat ang mga Kristohanon nagabinuligay. Kay mga Kristohanon sa Jerusalem, kuan po na sila, pigado po. Sorry. Pero ang may-ara sila sa spiritual gift nga makapaalinton sa pulong sa Dios. No? So, pero kung nagamature ka, anan, dira makita ang imo nga hiyas kung ano ka.
ang imo nga iyas kung ano ang imo nga iyas. Kay amo na may ara sa napulo kay iyas mo nga spiritual gift sa nga naga-function dira sa ginatawag nga spiritual body of Christ, no? Para sa aton, charge naman kita, spiritual body of Christ, tana ka grupo nga mga anak sa Dios. So depende. Pero hindi po siya ganon nga para sa mga ginasiling para sa una dito sa tuka ba nga kung Kristohanon ka dapat mahinatagon ka. Kung hindi, depende. Depende. Para sa karon no. Kung isa na lang ka kilo imo bugas. Atang una. Pero ang logic sini amo na eh. Karon kung pangayoon na imo balay. Kadlan ni. Kay siling. Kaya sa pastor sa tao dito. Tempa, ano. Ang pantato, tuloy ko ba? Oh. Kaya kung nga magsirum-sirum, agtugan ang iningod na waiwaay sa tiyapon. Ang anak bugas to nga, sansal mo tugan taon na kaan tanaw ka saging. Tanak saging. Oo, tanong ka sa akin gani oh. Di, naluoy na to ay, may bata ang gamay ba? Ate mayad ang ginahimo. Pero amo na sila mo gayna nga hindi sa Kristohanon pero may natagon. Kag may ara man sang hindi may natagon. Kag may ara man sang Kristohanon nga may natagon, kag may ara man sang hindi hinatagon parehas. Amo gani nga hindi po siya nga kung may natagon ka Kristohanon ka na. May posibilidad nga hindi ka Kristohanon pero may natagon kay maluluyon mo. Pero ang basihan sa pagka-Kristohanon amo gid ang pagtuo kay Jesus Christ. Amo ko na nagtuo gani kay Jesus. Amo ra nga naintindihan na ang anak kinabuhi nga gintuhan na si Jesus. Ay kung presto rin ano ang kuan ka Ano anak ko sa naman tao. ko nanay nga natuutan na kay nagtaon na bugasto ay sulok na ka na lang Hindi na. man tanan mo nanay mo. Hindi. Mukha di mo ra. Oh, sige daw tapos sa sige daw. Ano ba tanan na kanay? Natin na. Okay, sige. Daon na concentrate gid. Oh. Kinanglan nga. Pero amo na nga dapat basihon gid nimo kun din ang eksakto. No? So pwede nga may natagon ka nga anak ka sang Dios. Kag pwede man nga hindi ka may natagon nga anak ka sang Dios. No? Kag pwede man nga may natagon ka nga hindi ka anak sang Dios. Kag pwede man nga hindi ka may natagon nga hindi anak sang Dios. Basta ang basihan sa pagkaanak sang Dios amo ang pagtuo kay Jesus Christ. Hindi nga kung may natagon ka, mahimo ka na nga anak sang Dios, hindi amo nang basihan. Amo gani ra nga naghatag ro ng tuo sa Jesus na May posibilidad. Pero may posibilidad man nga hindi siya nagtuo pero mahinatagon siya. Kay batasan niya nga mahinatagon siya mo. Amo gani na nga bagtuon kita sunod kung ano na si Lucifer, ano na si Satanas nga hindi po singanon nga kung ano sa isa kabahin nga kung butan siya anak sa Diyos do mo lang nagyapon hindi mo nang basihan kay si Lucifer malinlangon ni siya mo kuan ining disiptor nga kuan ining butigon o magpakuno-kuno. Amo na si Lucifer para sa karon no. Ginatuuhan sang kalabanan sa mga reliyoso nga tao nga si Satanas may sungay. Amot may bangkel pa na. Kasi amo na nakikiras na bro pastor ka na. Oh, ti na nurture sila na kuan na sila dra na kumbaga pa na brainwash na sila nga amo na nga pagtulunan. Gapula ang mata, gasiga. O balahibo ang kamot, lawas, tanan, itom nga balahibo. Ambot may tsura na siya, kitabunan na siya. Sa amin sa tao sa tao lang ba? Oo. Oo, di, balahibo, siga ang mata, ana. May bangkel, may ano. Ako nang ko na nang yawa to, ang tao ko na yawa to kung ba mo na to. Te, nasamot na. So, Bata. Kung may
aswang ra ti nadlok mo sila mo sila kita aswang na ni kuno sila aswang na. Oh, di karon kay gikunan nanda nga may aswang kundi di na sa masugo kung gabi. Kinadlok na. Oh. So amo nang ilang pagdagway botsing anon nga ginlin lang sila. Gintikasan sila nga hindi amo nang matuod. Kay sa Bible si Satanas anghel gyapon siya. Pero malaglagon nga anghel. Sa atong paula nagbalin ang iyang dagway. Si Satanas kon gyapon siya. Ining chirog gyapon siya, anghel nga duwa ang pakpak. Pero ginalin lang niya kay pares gyapon siya sa mga anghel no nga yara sa kay Jesus Christ nga side. Amo nang ang tao malinlang siya, matikasan. Amo na nga kinanglan ng pagtulunan gid. Okay. So diri kita sa ginatawag nga naga-supply siya, nagahatag siya sa aton mga kinanglanon. Suno sa aton nga kinanglanon kung anong napaangay. Kaya hindi ba siya ganon nga kung anak ka na sa Diyos, wala ka sang kamatayon. No, kaya may ara ka sang kinamatayon nga sa unod nga magpilagid ang edad. Inumdum nato nga si Pablo, mga 67 ang edad. Si Jesus Christ, 33 lang ang ilang edad. No. Pero ang siguridad din na nga pag-abot sa eternity, palangit gid ka, langit nun gid ka. Nga subong nga nagtuon kita sa ginatawag nga eternal security nga pulo ka depensa mga approaches ang eternal security. So isa pud kabutan diri nga ang Dios saranggin nga makalikay sa imo sa mga pagtintal, mga tentasyon. Apras ng Hebrews 2:18. Hebrehanon 2:18. Pero kung matintan manggid ka nagpaangay sa temptasyon, obligasyon mo na. Kaya nga aman, kaya nagsupak ka sa Diyos mo. Oh, 2:18. Oh, sige daw. Kag karon sarang siya makabulig sa mga ginasulay tungod kay siya mismo ginsulay kag nagantos. Okay. So, kaning mga tao diri ginahambal na yan sa mga Hebrehanon nga mga Kristohanon. Kay bisan pa na-address ni siya sa Israel kay Hebrew siya. So, sarang gid siya nga bulig. Makatabang. Bisan pa sa kwan. Sa ikaduhang Pedro 2:9. Ikaduhang Pedro 2:9. Ikaduhang Pedro. Dire makita tanga kahibalo ang Ginoo magluwas sa mga Dios noon. Kung mag-abot sa ila ang mga pagtilaw kag kahibalo man siya magsilot sa mga malaot hasta mag-abot ang adlaw sa paghukom. Ti kuya ang pagtipig sa Dios sa iya sa mga tumuloo. Basta yara pirmi nagapangsyon siya ang Christian life. Butsing ano yara sa pag in the sphere of God, the Holy Spirit, ara pirmi sa pagpasakop sa balang nga espiritu. Kag yara nagatubo butsing anon nga pagtuon sang Bible doctrine tapos ginaaplikar sa pagkinabuhi. Pero kung ara sa karnalidad kag ara na gid sa pagkakabalan, tulibagbag, reversionistic na kabalan na di na madutlan sa pulong sa Dios, ano ko oniwan? Sala sa kamatayon. Kuwaon na sa Diyos siya. Kay pasaway. Pero kung yara siya sa pagtubo, ara gid ang pagpanalipod sang Diyos. Pero hindi pon magkuon nga ang edad nimo, ang ukon ang edad naton magabot isa ka gato so ukon 200 years old, 300 years old, hindi sa mo nang abot sing ganon. Pero napaangay gid.
Kung pila lang ang edad nga hasta taman nga sa atong pagkahamtong. Kaya ang plano sa Dios, gitang doanan niya kita nga daan mo, predestined nga maging kaangay sa iyang bugtong nga anak. Butsi nga nun, pagkahamtong. Amo nang tuyo sa human sa kaluwasan, maghamtong. Amo na magtuon gid. So siya makasustainer po sa aton pagkahuyang. Butsi nga nun sini nga hindi gid kita mapukan. Hinumdumon naton nga aton nga pagtuon diri arena yara permi sa pakig-away, no? Sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Presning sa Salmo 37:24. Salmo 37:24. Ano to pa sa Salmo 30? 37:24. Uh, 24. Kung mapukan sila, makabangon pa sila. Tungod kay ang Ginoo magabulig sa ila. Okay. O kung nagauyat sa iya. Nagabuli o kung nagauyat. Sa aton pa, bisan pang halimbawa, kaning masandad, kanang mapukan, butsi nga nun nga makahimo isang sala, ini nga tumuloo sa daan nga katipan, hindi gid siya magdugay dira, magbalik gid siya. Kay ang Dios amo ang nagauyat sa iya. Kaya hindi man garantiya nga kung anak ka na sa Diyos, hindi ka kahimo sang sala. Pero pwede nga hindi ka makahimo sang sala. Kaya yung paghimo sang sala, desisyon lang na mo. Kagula sa may makapugong na sa imo kung gusto ka maghimo sang sala. Pero ara ang disiplina sang Diyos. Pero kung ara ka sa pagtubo, kung nagsipyat manggid, hindi ka na magdugay. Hindi. Para sa kay David, nang siling po nga David syndrome nga siling nga naghimo gani si David sang sala, so makahimo po ko sang sala, hindi amo na ang botsing ganon. Kay si David gintawag siya nga amigo sa Dios mo, friend of God, botsing ganon, lover of God siya, no? Nga bisan pa nakahimo siya sang sala, pero ano nga nahimo man si David nga abyan sang Dios, tungod kay kung makahimo man siya sang sala prasto kay Bathsheba nga pagmuno sa ana nga sa pag-ibalo nga sala ang ginimo, nagakumpisal dayon siya sa Dios. Nagkumpisal dayon siya sa Dios amo na nga sa iyang pagkinabuhi. Si David. Nakasala man si David mo yung patay ka Diyos sa bata May mga disiplina gid nga mga hitabo. Amo na nga kung makamatikod siya, nan isugay jud dayon ang iyang mga sala. Amo nang nga gitawag si David nga friend of God, hindi siya magdugay gid sang sala. Ti ano karon bot sing anon sa ehemplo nga si David, tuyoon naton maghimo sang sala tapos isugid dayon. Hindi pud sa amo na si bot sing anon. Hindi pud. So may ara ang Diyos kay balon siya mo kung ano gid ang motibo nimo sa paghimo sang sala. May disiplina gid kag ang matabo sina mahimo na nga kabalan kita nga sa ana nga filosofiya. Natawag na siya nga chain sinner. Himo sala, sugid, himo sala, sugid, himo sala, sugid. Ano mas bright pa gali ang tumuluo kay sa Dios? No, hindi. So nagabase po na sa aton nga motibo nga dapat ara kita pirmi sa pagtubo. So diretso ta diri. Ang Dios makasaranggid sa pagtipig sa aton sa pagkapukan o kung sa pagkamalaglagon. Kaning kay Judas 24. O Judas kid.
Isa man lang na ka bersikulo diri sa 24. Oh. Ano daw? Kaniya sa subuan niyo, pastor niyo. Oh. Kaniya nga may gahom sa pagsubong kaninyo kung dili ka manunod. O sa pagtugyan kaninyo na walay kasaway o pagtayo sa iya na nayaong katubangan. Okay. Ang iya to pagpugong Ginoo. Anong butsing anon sina? Punggan ka sa Dios? Nga halimbawa, kawaton ko ni mapugan kanya kaya hindi mo makawat. Pero sa una-una mo pala, nakasala ka na, kawat. Aksyon na lang ang kulang. Kaya pamangkot na karon, asa imong kahilwayan, imong freedom. Pero ang butsing anon sini nga ang pagpugong sa Dios pinaagi sa imong natun-an nga ara sa imong motibo nga hindi ka makasala ang tumuloo kaya para man siya sa mga Kristohanon, no? Ang tumuloo nga hindi makahimo sang sala amo ang pag-aplikar sa pulong sang Dios. So ang reverse niya na kung walay pagtulunan sang Kristohano nga pagkinabuhi ang isa ka tumuloo o kung ang isa ka Kristohanon, kung walay pagtulunan ang iyang ginahimo permi sala. Nakargado ra ba ning atong utak ni sa daan nga kaniya sang sala? Amo na nga dapat may ara sang renewing of the mind, may ara sang pagkambyo sang una-una. Ano imo ikambyo? Pulong sang Dios. Kambiyo mo pulong sa Diyos kung ay kayo tinwanan. Amo gani. So dapat amo ning butsing ano pod sa nga pamagi. Kung nagapangita ka sang eksakto nga pagtulunan, ang Diyos nagagiya na. Bisan ato ka pa sa putok-putokan sa bukid. Nagagiya ang Diyos kung sino ang angay nga magtudlo. Ginagiyahan gid. Kay gapangita ka sang ang motibo mo, eksakto mo nga sa pagtuon. Pero kung wala, ati patok-patok na lang eh. Bisan sa kaluwasan, kag sa ginatawag nga Kristohanon nga pagkinabuhi, ang Diyos maghahatag na sa eksakto nga manunudlo napaangay gid. So ang Diyos makasalang sa pagbantay sa inyo agud hindi kamo mahulog sa sala. Ang basyan diri ang pagtulunan pas ni karon no. Kaya ang Diyos wala na siya nag-control sa mga tumuloo o kung sa tao. Amo na nga kada desisyon naton aton na responsibilidad. Nga botsi ganon nga hindi tanan nga mga nagkakahitabo sa ibabaw sa kalibutan nagahalin sa Dios. Hindi tanan. Not every real things comes from God. Halimbawa si Adan sa garden sa Eden. Kung ginakontrol sa Dios ang tao, hindi to kahimo sala si Adan. Hindi unta nga sahana niya pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Apunggan sa Diyos gamanan ang Diyos mo. Tama gina. Amo na nga nakasala si Adan kay si Adan nagdesisyon gid sa pagsupak sa mando sa Diyos. Isa man lang ang mando sa Diyos sa garden sa Eden, ang hindi pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Tapos si Adan waay pagid sang daan nga kaniya sang sala. Perfect siya, balaan. Mo ay way pa sibig ang sala mo. Okay, hindi kay ang pagtugas sang Dios sa iya perfect. Napaangay gid sa dagway kag sa image and in the likeness of God, napaangay sa Dios. Kay kita natuga kita pinagi sa pagbata, procreation, napaangay sa kay Adan nga makasasala na. Si Adan gani nga wala sang daan nga kaniya sang sala sa garden sa Eden, nagdesisyon gid siya sa pagsupak sa mando sang Dios. Sa aton pa walay pagpugong o kon pagkontrol sang Dios sa desisyon sang kada tao.
Ano ka, binuo ka, kawayan mo. Oo. Kahilwayan ang punto diyan. So amo na nga ang Dios sa pagbantay agon nga hindi kamo mahulog sa sala, hindi mahulog, nabase na siya sa pagtulunan. Kung gina-aplikar naton ang pagtulunan, hindi kita mahulog sa sala. So hindi kita makahimo sang sala. Pero kung walay pagtulunan, tanan hulog gid sa sala. Amo na nga ang mga Kristiyano nga bata pa kay Kristo, o kung siya ang pagkakristohanon, bata pa, pirmi gid sa pagpakasala. Okay. So, ang Diyos maga-supply sa atong kinanglanon labaw sa tanan. Episo 3:20. Episo 3:20. Piso to. Ay, tama, 3 man. 3:20. Sa iyang sarang makahimo sing mas labaw ka sang sa aton sarang ng napangayo kung mapang una-una paagi sa gahom nga nagapanghitot sa aton. Okay, pinaagi sa gahom nga nagapanghikot sa aton. Ang gahom dira amo ang pulong sang Dios, mahimo sobra pa sa aton ginapangayo. Ba may libro, may ara ko booklet sa una nga pila ka pages to, pero gamay lang siya booklet. Ang title sito The Promises of God. Sus pila ko nakagatos, damo gud ang promesa sang Dios. Ti ginaisip-isip ko, pila man naman ko man, 5 kabilog na pulo. Ditos damo. Sus nadula to ba? Amna. Kay kung pila man ang atong nauna-una nga mga promesa sang Dios, damo pagid ang wala nato naman ang mga promesa sang Dios. Amo na nga sobra pa sa aton gina pangayo. Gambay lang aton naman sobra pa. O kung ano ang aton ginauna-una. So isa po siya nga ang Dios saranggit nga magbanhaw sa aton nga kaangay siyang bugto nga anak. Pros sa Hebrews 11:19. Hebrews 11:19. Kay nagapati siya nga kung mapatay gid man si Isaac, banhawon man siya sang Dios. Gani daw sa nabanhaw si Isaac halin sa kamatayon pag nakabalik kay Abraham. Okay. Kay si Isaac dere, nabalaan nato ng istorya nga gindala siya ni Abraham sa bukid para ihalad. Ti ano ko dere nga si Isaac banhawon man siya sang Dios. Nga banhawon siya sang Dios. Tungod kay ang promisa sang kaliwat ni Abraham halin sa kay Isaac. Ti kung mapatay ni si Isaac kay tungod nga ihalad siya, kaya magadad na sila sang karnero, ginapatay nila mo kag ang dugo ginawisik-wisik sa mga pamagi dira. Ti nagatuo si Abraham nga kung mapatay man gid siya kay ihalad siya, kaya mo nang mando sa Dios sa kay Abraham. Mo banawon gid siya. Magabot ang adlaw nga banawon gid siya. Adlaw lang Kaya ang kaliwat ni Abraham magaling sa kay Isaac. Hindi sa kay Ismael. Pero may ginaman man ang Diyos sa nga karniro. Amo tong wala na dayon nga ihalad si Isaac. So may ara gid siyang pagkabanhaw. Kay nagatuo si Abraham nga banhawon niya si Isaac, pero wala pa'y pagkabanhaw sa unang nga panahon. Sa daan nga katipan wala pa. Amo na nga sa Hebrews nagatuo siya gipadayag diri sa nga nagsulat sa Hebrew nga si Abraham nagatuo nga may ara gid siyang pagkabanhaw. Kay pas na kung magtuon kita sa mga pare
nga Levita nabahay na sila sa duwamo sa Dioses kag Parisiyo. Ang mga Parisiyo nagatuo nga may ara sang pagkabanhaw. Pero ang mga Sadducees wala gatuo nga may pagkabanhaw. Wala na sila gatuo. So dire kita sa pagkamatutom. Ang Dios matutom gid sa pagpasaylo sang aton mga sala. Ang gibutan diri amo ang 1 John 1:9. Nga kung isugid ang aton mga sala, matutom gid siya kag matarong nga magpasaylo sang aton mga sala. Kag tanan naton nga mga paglapas. So apel ini ang nagsulat nga si Juan nga mapasaylo ang mga sala, matutom gid siya. Sa aton pa human sa kamatayon ni Jesus Christ. O kung dira mismo sa kamatayon ni Jesus Christ, ang tanan nga sala naton ginbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Amo na nga matutom gid siya nga magpasaylo sang aton mga sala. Kung isugid ang aton mga sala, isugid na, hindi nga maginulsol. Ha? O ituad, isugid na. Amo na siya sa Ilonggo, ituad, isugid. Kay tama na siya sa pulong nga Griego nga homologio, confess, isugid, dili repentance. Kaya ang repentance amo ang pagbalin sang una-una. Pero isa man wala kita sang may isugid repentance hinulsol tungod kay nabayran na ni Jesus Christ ang tanan naton nga mga sala. Amo na nga isugid na lang tungod kay nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross, dito sa cross. Isugid bot si ganon nga ginaako naton ina nga sala nga nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So ang Dios matutuman sa pagluwas sa aton. Nga luwas gid kita tubtob sa walay katapusan. Ang bot sing anon sini nga bisan hindi kita matutom, luwas kag gihapon. 2 Timothy 2:13. Ikaduhang Timoteo 2:13. Kung kita aton hindi matutom, iya matutom man gihapon. Kung magkay siya matutom, pagtuman sa iya din sa as. Okay. So kung hindi kita matutom, butsing ganon nga wala na nang kapadayon sa atong Kristiyano nga pagkinabuhi, siya matutom gid nga hindi niya hindi niya malikay ang iyang mga saad para sa karon John 3:16. Nga ang tanan nga nagatuo sa kay Jesus Christ gintagaan sang gahom sang Dios, nga gintagaan sang gahom nga that he given his begotten Son, that whosoever believes in him should not perish. Ha? Nga mahimo nga anak sang Dios. So bisan pa hindi ka matutom human nga nagtuo ka, anak kagyapon sa Dios. So hindi gid niya mahimo nga tumanon ang iyang ginahambal. Anak gid ka sa Dios. Amo na nga luwas ka tubtob sa walay katapusan. Kaya lang, siyempre, may disiplina tungod kay anak ka sa Diyos. Kag ang Diyos matutuman sa paglikay sa imo sa mga temptasyon. Unang Korinto 10:13. Unang Korinto 10:13. Sa kapagtilaw nga nagaabot sa inyo, amo man ang pagtilaw nga masami nga nagaabot sa mga tawo. Pero ang Dios matutom sa iya saad kag hindi magtugot nga tilawan kamo labaw sa inyo masalangan, kundi sa tion nga ginatilawan kamo. Katagan niya kamo sing nagakaigod nga kusog sa pagbatas sini kag alagyan sa paglusok pagawa diri. So ang tanan nga mapagsulay sa mga Kristohanon, masarangan gid nato na. Suno sagrado sang doktrina nga imong naibalan. Halimbawa abi kay may degree si Ross. Alangan ang radiologist man karos no.
Okay. Alangan ang imong learning subong nga radiologist ka, itis dito sa kayboy. Hindi pwede na. So suno sa imong kapasidad nga learning nga natun-an, amo man na imong testing. Ang kayboy halimbawa sa farming, amo po na iyang testing. So ang tanan nga testing nga maabot sa imong kinabuhi nga anak sa Dios, basarangan gid nimo kay napaangay gina sa imo. Kag halimbawa man sa sina nga status sa imong kwan nga learning, hindi po na siya maghatag sang testing nga dili nimo nadumduman. Sa aton pa tanan nga testing nga ginahatag sa Dios sa aton, may aton gina siya nga maansiran, aton gina siya nga masabat kay may ara ka sang pagtulunan nga maaplikar sina. So madinaogon gid ang imong Kristiyano nga pagkinabuhi. Ang problema lang kung ara ka sa paglikay o kung sa paghimo sang sala, nandira ang kapaslawan sang pagkakristawanon. So ang Dios matutuman sa pagtibig sa iyang mga promisa. Kag ang Dios matutom sa aton sa mga pag-antos. 1 Peter 4:19. Okay, kargado kita din sa mga bersikulo. Unang Pedro 4:19. Sa kabubuton sa Dios. Amo nagaantos karon tungod kay amo ini ang kabubuton sa Dios para sa inyo. Magpadayon kamo sa paghimo sang maayo. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo. Kay indi gid niya kamo pagpabayan. Okay. So kabubuton sa Dios nga kita mag-antos. Ara gid kung sa bagay, kung tanaw nimo engineer sa kabugusan, ang tanan nga tao sa kalibutan nagaantos. Wala sang tao nga nagaantos. Ami ara gali. Asa man? Ito sa mental hospital. Sige lang na to bangis eh. Kung isa wala na ikang kaon. Walay problema. So, tanan nga tao diri normally sa babaw sang kalibutan may ara gid sang pagantos. Ang problema hindi gani sa malikayan. May problema gid ang tanan. Pero sa kabubuton sang Dios, ang tanan nga tumulo makaagi gid sa pagantos. Pero hindi problema na may ara ka mananabang. Ang Dios amo ang aton nga mananabang. Nga subong nga sa paaplikat sang iyang mga pulong. Pero kung wala sang pagtulunan, failure gid sa Kristiyano nga pagkinabuhi. So ang Dios amo ang naghatag sa aton sang kusog, nagaprotektar sa aton. 2 Thessalonians 3:3. Ikaduhang Tesalonica 3:3. Bay, ikaduhang Tesalonica. Pero masaligan ang Ginoo. Siya ang magapalig-on kag mag-aapil sa inyo. Agot hindi kamo maano ni Satanas. Anong maano ni Satanas sao? Siyempre kapaslawan. Kuan hindi kita madaog ni Satanas. Normal na siyang temptasyon kag antisting. Pero hindi gid si Satanas makasara nga sila nga pagusto siya kung ano yung himuon. Hindi. Kay kung mahimo pa lang patyon ni Satanas ang tanan nga tumulo mo. Pero hindi. Pras kay Job. Ano koon sa Diyos kay Satanas? Hilabti si Job. Pero ayaw lang kuha ang kinabuhi. Kumbaga pa, binli siya sang isa lang katinga. O di. Wala sa may mo sa Satanas kundi siya tugutan sa Diyos. So amo na nga ang Ginoo masaligan gid. Siya ang nagapalig-on kag mag-aapin sa inyo agon nga indi kamo
mapatay o kung maperde sa kay Satanas. Hindi Bas- niya ganyan pa gustuhan ng kaginawa ko ano himuon ni sa tanas sa tao para basta hindi lang pagbuloy ng sinabi. Oh, sa mga tumuloo. Kung tumuluo. Sa mga tumuloo. Oh. Hindi ka tumuluo. Wala na labot siya na ang Diyos. Oh. Kag si Satanas ni sa mangilabot kay migo man sanda kay hindi tumuloo. Oh. Kagamito niya pa na sa mga tumuloo. Wala lang kamahan ginagamit na. Ano paggamit na tanang pag piyas ka na nga ito ka na sunod na ikan ang mga Kristiyano mga napangita na. Oh. Amo gani nga ang mga Kristiyanang wala sa pagtulunan, mapaslawang gid sila sa ilang Kristiyan nga pagkinabuhi. Dapat mayara pagtulunan amo nang kaligunan. So ang Dios matutuman nga aton nga abyan kay tungod yara kita kay Jesus Christ. Kag ang Dios matutom kag ano ni maluluyon nga aton nga high priest. Kag isa sini si Jesus Christ ginatawag siya nga matutom. Revelation 19 Pahayag 19:11. Sige, last. Uns. Unsi. Oh, bugna pod. Nakita Bugna. ko dayon nga nag-abri ang langit kag didto nagkabayo nga puti. Ang nagasakay sa kabayo ginatawag masaligan kag matuod. Matarong ang iya paghukom kag pagpakig-away. Okay. So si Jesus Christ ni nagasakay sa puti nga kabayo. Ang pangalan niya ginatawag siya nga masaligan kag matuod. Matutom. Amo na nga sa ginatawag nga pagtuo nagkapaidalom ta sa otoridad kag sa kamatuoran nga dira sa kay Jesus Christ. Dira nakasalala ang imo nga Jesus Christ Pagtuo. yung pinano enjoy kasi nagpupol. kang nga nagasakay sa puti ang kabayo. Ang pangalan ni Jesus Christ masaligan kag matuod matarong. Ari siya nagkadagway siya sa second coming ni Jesus Christ. Nagasakay sa puti nga kabayo. Kuya no, ti amo nang gikuoniwan mo nga gipakita sa iya. Nagasakay sa puti nga kabayo. Ti ano man na klase ng kabayo na basta mo nang gikuon. Wala ang talabot sina. Ambot kundi niya nagibuol. Basta mo nang pagdagway. Nanawon niya. Naging padayag sa iyana. Nga amo nang mga mahitabo. So hisgot man ni siya sang kwan, triumphant entry nga sa Roman Empire. Nga sa aton pa si Jesus Christ ang iyang pakig-away yara sa kay Satanas. Kag siyempre dalon niya na kag ihaboy sa abis o kung dangyon sa Roman Empire nga mga pagdagway. Ang aton niya suno sa rangko. Kung ano kahamtong ka, amo man na imong rangko nga sa pagdala sang isa ka demon. Kada Kristohanon. Pagkuran ka lungsod ang imo matuguan. Depende. Depende sa doktrina nga imong nabalaan kung ano ka kapagkon sa imong pagtulunan. Ang botsi nga nun sini nga kita lang ang may mga doktrina ang may ara sa ikasarang sina. Kay ang wala puros lang tanan sila kapaslawan sa ilang Kristiyano nga pagkinabuhi. So amo gyapon sa ilang nga kung siling pagdumala sila bilang mga hari kay si Jesus Christ is King of Kings. Wala
Kung wala sa Bible doctrine, di wala po siya purok. Purok. Purok president. Kay suno sa imong pagdumalahan, sa imong doktrina mo na imong pagdumalahan. Kay prasin karon ang barangay kapitan, ang kapasidad sa iyang pagdumalahan ara lang sa barangay na. Wala na siya sang kahilabtanan sa mga munisipalidad nga pagdumalahan. Kay lain po, kay alimbawa karon sa karon kay Boy kung magdalagan siya mayor, ang ikasaran sa iyang kapasidad nga mentalidad sa pagka-mayor amo na ang gamiton niya kung may ikasarang siya. Pero pag wala, madalagan ka mayor? Ano ikasarang na to? Ano ikasarang? Gani, maano siya dito? Sus, maghimo lang ka sang resolusyon, ayhan. O kung ano ang imo mga request o programa mo, kung ano. So, amo na imong kapasidad man sa Kristiyano nga pagkinabuhi. Kung wala kay Bible doctrine, wala ikasarang sa pagdumalahan sa pangbarangay. Kung pangpurok siguro pwede, ginagmay na lang. Amo nang importansya sang Bible doctrine, ginatawag nga mystery, nga sa ginatawag nga triumphant entry, nga sa madinaogon nga pakigaway, nga pag-abot ni Jesus Christ, upod kita, siyang second coming, bilang mga kings. Kay pag-abot sa millennium, siya ang King of Kings. Kag ginatawag nga Lord of Lords. Kaya ang Lords dira sa akong pag ihibalo mga anghel na. Amo nang tawag sa angelic conflict. Okay? So kay magbalhin na po ta sa pagtulunan sa sunod. Damo pa. Di pa basta-basta tapos nag-type pod ko diri sa cellphone mga kabubuton sa Dios. Ano pa tong gi-type na kon kag luwa sina mayara kita sang 7 pa ka units kan amo ni isa ka unit nga angelic conflict ang pakisupak ni Satanas sa Dios. So magatuon man kita sa bahin sa mga anghel. O isa na da si Satanas kay isa ka importante po nga sa pagtuon. Masubong nga nagtuon kita sang Trinity. Nga kung nakilalaan nimo ang imong kalaban, dira ka man dinaugon man. Dapat sa boxing. Sa boxing na hindi lang ka basta-basta nga mag-boxing dayon diretso sa imong kalaban. Ginastadihan mo na ang iyang mga teknik niya kag amo ang pag-away nimo. So kung naman animo ang imong kaaway, damor nga sayon ka o kung maayo ka sa pagdumalahan sa imong pakig-away. Sige na tawag nga angelic conflict. Sige, sa ato nga pagtakop, mag-pray ta. Pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo blang Amay, salamat kay sa mga ginatang nimo sa amon. Labas ta nang gid sa teaching ministry kag pamatud sa blang espiritu. Nga sa mga pagpahayag sini. Tag salamat Ginoo nga sa pag-nurture Ginoo nga may ara gid sang mga pagangop. Sige na tawag nga espirituhanon nga mga pag-intindi. Nga sa din Ginoo nga sa imo mga pagtulunan, may ara kami sang maaplikar sa kada sitwasyon. Kag salamat Ginoo sa imong gingrasya. Salamat sa presensya sa matag isa. Nga sa imo ginadangop gid ang tanan kag sa imo amo gid ang pagpasalamat nga sa pagpadayon kag sa pagpadayon pagid sa pagtuon. Keep on keeping on Ginoo to be like Christ sa maturity. Gani sa imong ginadangop tanan ginapasalamatan pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen.